Nasa labas nga ako kanina at nag-iisip kung anong ulam namin ngayon. Kaya napaisip ako para maiba naman. Ba't di kaya ako mag-try mag-chop suey? So hiniwa ko na nga yung mga sibuyas. Ganitong hiwa lang yung gusto ko. At kalahating sibuyas lang yung ginamit ko dito. At sunod naman yung bawang. Dinikdik ko lang sila gamit ng kutsilyo. At syempre inislice ko lang sila ng maliliit. At sumunod naman yung carrot. Aalisin ko lang muna yung balat niya. Ito palang pang slice ko. Binili ko sa Temu. Okay siya at madaling gamitin. Hindi ko na kailangan gumamit ng kutsilyo. Ganito ko lang pala ini-slice yung mga carrots. At dahil small slice lang tong carrots, ay ginamit ko na lahat. Sunod ko namang hiniwa is yung sayote. Binalatan ko lang ng mabilis at hiniwa ng maninipis na pahaba. Nung makita ko nga itong sayote sa ref, ay malapit ng masira. Pero buti na lang pwede pa siyang gamitin. Dahil matagal na nga ito sa ref at last week pa binili. At syempre, hindi mawawala yung mga peppers sa mga gulay ko. Kaya isinali ko itong red bell pepper. At tinanggal ko lang yung buto. Pagkatapos hinati ko lang. Ini-slice ng pa-square. Kalahati lang pala yung ginamit ko dito. At pwede ko pang gamitin sa iba yung kalahat. At sumunod nga yung green bell pepper. Katulad nung isa, ini-slice ko rin ng pa-square. At kalahati nga din yung ginamit ko. At yung panghuli naman is yung broccoli. Isa ito sa mga paborito kong gulay. At kapag nag-grocery kami, kumukuha nga ako ng madami nito. At ganyan ko nga lang hinati yung mga broccoli. At ilalagay ko na sila sa plate. At niready ko na pala yung mga hipon. Binalatan ko na yung mga yan. At nahugasan na rin. Nilagyan ko nga ng salt and pepper para magkalasa sila. At lalagyan ko nga rin ng cornstarch. At imamassage ko lang sila gamit ng aking kamay. Tapos sinet aside ko lang. Niready ko na pala yung kawali na may oil. At mag-start na akong mag-saute. Ayan nga, nilagay ko na yung bawang at sibuyas. Hahaluin ko lang sila hanggang sa mag-golden brown sila. At nasa medium heat lang ako. At sa kabila naman, hinanda ko rin yung isang pan na may oil. Sa medium heat, pinrito ko lang yung mga gulay para lumambot at maluto sila ng maayos. Hinalo-halo ko lang sila at nilagyan ng salt and pepper para sumarap at maging malinamnam sila. Nag-golden brown na pala yung onion and garlic. So ngayon naman ilalagay ko lang yung mga shrimp. Madali lang naman lutuin yung mga hipon. Mga 5 minutes tapos na silang maluto. After 5 minutes nga, luto na yung kabila ng shrimp. I-flip ko lang sila para maluto naman yung kabila. Ayoko pala silang ma-overcook at mawawala yung linamnam nila. Anyway, bumalik pala ako sa mga gulay. At nung medyo malambot na sila, nilagyan ko ng 1 cup of water at tinakpan ko lang. At nilagyan ko nga rin ng 2 cups of water itong mga hipon na sinutay ko. At hahaluin ko lang sila. At nung nakita ko ng kumukulo, naglagay pala ako ng 1 chicken cube. At para sumarap yung lasa nito, tahayaan ko lang din kumulo ulit. At dudurugin ko lang yung chicken cube para mahalo na siya sa sabaw. At hayaan ko lang kumulo ito. At ilalagay ko na yung mga gulay na niluto ko kanina. Masarap talaga yung chop suey kapag maraming gulay. Pwede kayong magdagdag ng gulay kung gusto ninyo. Pero kasi ako, ito lang yung mga gulay sa ref ko. So after ko nga malagay yung mga gulay, hahaluin ko lang sila. Pwede pala kayong magdagdag ng cauliflower, string beans, baby corn, at ng quail eggs. Pagkatapos ko nga haluin, lagay ako ng cornstarch slurry para lumapot yung chop suey. At halu-haluin lang syempre. At ayan, malapot na nga yung chop suey natin. At hahayaan ko lang din kumulo ulit para tumamis ng konti. Naglagay ako ng oyster sauce para maging espesyal yung lasa nito. Importanteng mahalo ito ng mabuti para balanse ang pagkakaluto nito. At tapos ko na nga lutuin yung chop suey. I-ready nyo na yung rice nyo at panigurado mapapa-extra rice kayo dito. Pwede nyo rin itong hihanda sa mga special occasions at pwede rin kayo magdagdag ng mga sangkap para lalong sumarap yung chop suey nyo. So yun lang po guys. Sana meron po kayong konting natutunan. Please like and share. Thank you so much for watching. See you next time.